Sa namang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition, araw ng Lunes, Disyembre 29, 2014. Sa ulo ng ating mga balita, supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Caraga Region bagsak. Mga pangunahing lansangan hindi madadaanan dahil sa baha dulot ng bagyong Sisenyang. Samantala naman, ang pila ng mga truck sa Matnog Port dyan sa Bicol Region mahigit na sa 5 kilometro ang haba. Bilang ng mga kansiladong flights do marami dahil sa sama ng panahon. Sa ating ulat panahon, bagyong Senyang napanatili ang lakas habang nananalasa ngayon sa Mindanao at ngayon ay tinutumbok na ang Agusan del Norte. Sa international news, nawawalang eroplano ng AirAsia, posibleng nasa malalim na bahagi ng Java Sea ayon yan sa Indonesian authorities. Search area mas pinalawak pa. Bandidong BIFF hinihinalang sangkot sa manibagong pagsabog doon sa lalawigan ng Maguindanao. Sa Aklan, inapatay 10 taong gulang na anak sugatan ang tagain ng magnanakaw. Sa balitang sports, sa NBA, defending champion San Antonio Spurs binigo ang Houston Rockets habang Dallas Mavericks tinalo ang Oklahoma City Thunder. Sa boxing, Marvin Sonsona may reaksyon sa karangalang natanggap bilang Best Knockout of the Year. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo Jundesca at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kaibigan, ikutin po natin ang iba't ibang bahagi ng Mindanao maging dyan sa bahagi ng Bisaya sapagkat matindi na ang epekto ng bagyong Sisenyang at yung mga nanonood sa ating live video streaming inyong matutunghayan yung aktual na senaryo at mga kuhang larawan ng ating mga sister station dyan lalo na sa bahagi ng Mindanao. Unahin po natin ang Bombo Radio Butuan sapagkat may supply ng kuryente doon sa malawakang bahagi ng Caraga Region ay bagsak. Mga pangunahing lansangan hindi madadaanan dulot ng baha, dulot ng bagyong Sisenyang. Direktamente live mula dyan sa Caraga Region, may detalye ang Bombo Radio Butuan. Butuan, kamen! Bombo John, na matinding ulan at malakas na hangin ang naranasan ngayon sa taga Butuan City dahil sa umira ng tropical storm na Sinyang. Dahil dito, bumudon, umabot na sa 387 ka pamilya o abot sa 1,405 ka individual at nililikas ngayon sa 22 identified evacuation centers sa buong rehiyon ang pagmaligtas at kapahamakan at asahan na maragdagan pa ito dahil sa patuloy ngayon ang ginagawang operation. Sa palapag-laman na bumudyo na karamihan sa bangito ay naniraan sa gilid ng Agusan River kung saan nasa critical level na ito matapos tumaas sa 2.5 meters mula sa normal level na 1.8 meters. Umapol na rin sa culvert sa may Barangay Limon dahilan upang hindi na ito madaanan ng mga light vehicles at nasabing daan. Ngayon lang sinabi ni Deputy Regional Director Engineer Danilo Bersuna na ang sanhi nagtuwag pag-apaw ng tubig ay dahil na rin sa mga rekupad ng illegal na mining activities sa ibabaw ng bahin ng Barangay Limon. Samantala sa may Barangay Ampayon, para ito ilog kung saan halos lahat ng pangunahing daan ay lubog na sa tubig at malakas ang current kaya hindi na madaanan ng mga maliliit na sasakyan. Dahil dito, agad naman na sila ni Butuan City Mayor Dr. Dinamante ang pasok sa lokal na pamalan kasama na rin ang ibang ahensya. Samantala sa bayan ng Abunga, Agusan del Norte, patuloy ngayon ang sinagawag ang force evacuation sa mga residente na nasa gilid ng Lake Mainit. Halos sa lahat ng mga barangay na sa gilid na nasabing lake ay lubog na sa baha. Sa Tandaga City naman, sa Surigao del Sur, saan nag-landfall ang bagyo Sindang, inihayag ni former Mayor Ike Tinental na wala ng kuryente sa kanilang lugar at ilang mga poste ang natumba dahil sa lakas ng hangin at may mga bubong na rin ang nagaliparan kaya't mahigpit ang palala ng opisyal sa mga kababayan nito na mag-ingat lalong-lalo na sa mga residente na malapit sa tubig na malapit sa dagat at may paalala na rin
ang mga opisyal nito na nakahanda ang kanilang mga trupa, lalo na ang search and rescue team na magbigay assistance kung sakasakali na may lumapit sa kanila na mga barangay official upang humingi ng tulong. Samantala, siniguro naman ni DSWD Caraga Assistant Regional Director Michael Lin na nakahanda na ang mga food at non-food relief packs para sa mga kababayan sa evacuation centers. Ang nasabi nga food packs bumudon ay naglalaman ng 6 na kilo ng bigas, 8 noodles at 8 assorted canned goods. Then mayroon itong kape na kasali habang ang mga non-food items ay kinabibilangan ng mga damit at hygiene kit. Sinabi ni Engineer Daimil na Nagagusang Dilote Electric Cooperative na sa ngayon dito sa Butuan at ini Nagagusang Dilote aabot na sa 70% at walang supply ng kuryente dahil kay sinyang nakaranas na rin ng power interruption ang Surigao City at Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sa ating din ginawa na pagkikinayam kay Seaman First Ryan Dalgo, membro ng Coast Guard City, na isa ng barge at medyo hindi maganda at kalagayan dahil na rin sa lakas ng ampas ng hangin. Pero sinabi rin ito na ito yung barge lang na pwede pagkargaan ng mga kargamento at hindi makina o walang makina ang natural na barge. At kausap lang natin kanina kay Nasitik Vice Mayor D. Carmona kung saan sinabi ng opisyal na nagpadala na siya ng mga tauhan upang alamin kung ano talaga ang estado na natural na barge at kumusta at para rin malaman kung ano ang kalagayan ng mga tripulante kasama na rin ng kapitan. Pero sa ngayon, napagalaman na hindi ito di makina na barge kundi ito'y isa na barge lang na hinihila ng iba pa na barge kung sakasakali mayroon itong kargamento Bombo June. Okay, Bomboray. Maitanong ko na lang, nakita namin sa mga footage na ipinadala mo sa mga larawan, kitang-kita na buwal yung puno, itong malaking ilog, mataas yung tubig, pinasok yung mga bahay, marami nagsilikas. Ngayon, kumusta yung panahon dyan? Kailan nagsimula yung malakas na ulan at humupa na ba ito? Kumusta yung panahon ngayon dyan sa area, sa Caraga Region? Rin ang pag-ulan at ang hangin na Bumbujon, kanina nga sinabi ni Engineer Lolita Binalay, ang Bureau Chief ng Pag-asa Butuan, na mga bandang alas 12:20 ngayon. At tama dito sa Butuan, Agusan del Norte, ang bagyo nga sinyang. Kaya mahigpit ang paalala ng Southeast na nastura na opisyal doon sa mga kababayan namin, lalong-lalo na yung nananirahan gilid ng Agusan na radar at yung kapahalan ng bundok na kailangan huwag na magantay na mayroon pang masamag mangyari Bumudyon. Okay, so papunta pa lang pala yung abiso sa inyo dyan ng mga otoridad, yung mismong sentro, yung mata ng bagyo. Pero yung mga pag-ulan, ang lawa kasi that's why nagkakaroon kayo ng malalakas na ulan at baha dyan. Anyway, maraming salamat sa inyo, Bomboray. Yun ang mga huling pangyayari na nakalap dito sa Bumbo Radio Butuan para sa Bumbo Network News, Bumbo Ribrangan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bumbo! Patuloy na dumarami ang bilang ng mga kansiladong flights dahil sa sama ng panahon na dulot ng bagyong Sesenyang. Batay sa abiso ng Ninoy Aquino International Airport Media Office na inilabas kanina pa po yan alas 9:30 ng umaga nitong araw mismo. Kabilang po sa kansiladong biyahe yung mga sakay. Baka kayo ay pumunta pa ng airport lalo na dito sa Metro Manila at papunta dyan sa Mindanao. Itong 5J381, 382 Manila, Cagayan, Manila. PR Flight 2967, 2968 Manila, Butuan, Manila. 2P 2963, 2968 Manila, Butuan, Manila. Ito ring PAL Express 2963, 2964 Manila, Butuan, Manila. At itong 5J785, 786 Manila, Butuan, vice versa. 5J 397, 398 Manila, Cagayan, Manila. 5J 625, 626 Manila, Dumaguete, Manila. 5J 383, 384 Manila, Cagayan, Manila. At itong PAL Express Manila, Cagayan, Manila na 2521, 2522. Makibalita din tayo dyan sa Northern Mindanao sapagkat daang-daang residente ang inilikas din doon dahil sa mga pagbaha. May detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Nagtala na ng mga pagsilikas ng mahigit 200 pamilya ang silangang bahagi ng Misamis Oriental. Ito'y bunsod sa epekto ng bagyong Sinyang na nagdudulot ng malawakang pagbuhos ng pag-ulan kung saan nagresulta sa mga pag-apaw ng tubig baha sa mga ilog ng lalawigan. Sa panayam ng Bomboradio, inihayag ni Misamis Oriental Governor Eugene Vincente Bambi Imano na kabilang sa apektadong mga bayan ng mga pagbaha ay ang Magsaysay at Medina kung saan umaabot sa 229 na pamilya ang nagpatupad ng evacuation upang makaiwas sa banta ng kalamidad. Sinabi ni Imano na binabantayan na rin ng kanilang rescue teams ang mga pag-apaw ng tubig baha sa mga ilog ng Talisayan, Lagunglong at Hingog City. Kumpirmado na rin mayroong malaking sakahan ng bayan ng Claveria ang hinagupit ng tubig baha. Inamin ng gobernador na tinuturing nilang crucial time para sa mga taga Misamis Oriental ang bandang hapon hanggang gabi dahil maliban sa baha ay malaking banta rin ng kanilang seguridad ang malawakang landslides. Samantalang sa hiwalay rin na panayam, inihayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Lieutenant Commander Eliezer Dalnay na nasa 2,251 na mga pasahero mula sa iba't ibang daungan ang stranded simula pagkahapon. Sinabi naman ni CAAP Area Manager Engineer Jose Bujungan na umaabot sa 200 mga pasahero ang nakaranas ng flight delays. Una nang inihayag ng Pag-asa na makaranas ng malakas na pag-ulan ang mga residente dito sa Hilagang Mindanao kung saan itinaas ang public storm signal number 2 sa Misamis Oriental maging sa Camiguin habang inalerto rin ang Bukidnon, Misamis Occidental at Lanao del Norte dahil sa pagsilbi nitong nasa storm signal number 1. Bombo, Junel Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa may mga balak pang bumiyahe, Bailan, papuntang Bicol Region, pakinggan po ninyo ang report ng Bombo Radio Legazpi sapagkat ang pila ng mga trucks, partikular dyan sa Matnog Port sa Bicol Region, sa Sorsogon po yan, ay mahigit na sa 5 kilometro. Sa tindi ng haba ng pila na yan, may detalye ang Bombo Radio Legazpi. Umaabot pa rin ngayon sa 5 kilometro ang siksikan ng mga sasakyan sa highway sa labas ng Matnog Port sa Sorsogon. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay PO First January Ferrer, Petty Officer in Charge ng Coast Guard Matnog Substation, sinabi nito na maliban sa pagkaaberya ng ilang mga sasakyang pandagat na bumabiyahe sa Pantalan, nakaapekto rin sa biyahe ang sama ng panahon dahil sa maalong karagatan. Aniya, sa ngayon ay hindi pa rin magamit ang 2 landing craft tank o LCT na mula sa Cebu dahil sa ilang mga problemang dapat ayusin dito para sa ligtas na pagbabiyahe. Maliban dito, hindi pa rin umano nakakarating sa Matnog ang isang roll-on roll-off vessel na una nang na-request ng Philippine Ports Authority Bicol dahil sa ilang mga dokumentong kailangan pang ayusin. Sa ngayon, 6 lamang ang mga sasakyang pandagat na nagagamit sa nasabing Pantalan matapos na magkaaberya rin ang 2 sa mga ito. Medyo nadidilian natin barko pabalik kasi medyo sa weather condition natin. Buwabaga lang loading natin na ipatawid papunta ng Alin. So, sakaling yung LCT natin na bumiyahe, baka madali ito ubos sa punta ng Alin. Samantala, bagamat tuloy-tuloy naman umano ang biyahe, libo-libo pa rin ngayon ang stranded na mga pasahero dahil sa patuloy na pagsidatingan ng mga sasakyang tatawid sa Pantalan mula sa Luzon. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Coast Guard na kontrolado ang sitwasyon sa nasabing Pantalan sa tulong na rin ng mga control points na inilatag ng Philippine National Police. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ako po si Bombo Sheila Madrigalejos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Maging dyan sa lalawigan ng Iloilo, ang mga stranded na kababayan po natin ay dumarami pa dahil sa sama ng panahon. May detalyeng Bombo Radio Iloilo. Nadagdagan pa ang numero ng mga pasahero na stranded sa Iloilo Wharf dahil sa bagyong Sinyang. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 500 ang mga pasahero na nagsisiksikan sa pier habang naghihintay sa pagresume ng biyahe. Habang ang iba naman ay nagtitiis na lamang na maghintay sa labas ng terminal building dahil hindi na nagkakasya sa loob ang mga pasahero. Napag-alaman na simula pa kahapon na kanseladong biyahe at ilan sa mga pasahero ay nagalit dahil hindi kaagad naabisuhan sa kanselasyon ng biyahe na ipinatupad pasado alas 5 na kahapon ng hapon. Kabilang sa kanselado ay ang biyahe ng mga fast craft, ro-ro vessel at mga barko mula Iloilo patungong Negros Occidental at Cebu. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Iloilo, Bombo Ani de la Cruz nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Here now is the Bombo Weather Forecast.
Alamin nga natin ang lagay ng panahon. Sana nga ba itong sentro ng bagyong Sisenya ngayon? At live mula dyan sa ating Bombo Weather Center, si Bombo Dennis Amito. Bombo Dennis! Lalo pang dumami, Bombo Jun, mga kaibigan, ang mga lugar na apektado ngayon ng matinding buhos ng ulan, gayon din ang pabugso-bugsong hangin dulot ng Tropical Storm Senyang matapos itong bahagyang tumaas ang direksyon. Dahil dito, naka-alerto na at nakataas ang storm signal number 2 sa mga sumusunod na lugar, partikular yang Bohol, Siquijor, Southern Cebu, Negros Oriental, katimugang bahagi ng Negros Occidental, Surigao del Norte, Siargao Island, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin at Agusan del Sur. Ang naturang mga lugar ay makakaranas ng hanggang 60 km kada oras na pagbugso ng hangin. Umiiral naman ang signal number 1 sa malalawigan ng Leyte, Southern Leyte, Camotes Island, nalalabing bahagi ng Cebu, iba pang parte ng Negros Occidental, Guimaras, hilagang silangan ng Davao Oriental, gayon din ang Davao del Norte, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Compostela Valley at Dinagat Island. Huling namataan, Bombo Jun, mga kaibigan, ang sentro ng bagyong ito sa layong 33 kilometro sa hilagang silangan ng Butuan City, o yan ay nasa direksyon din na 30 kilometro silangan ng Cabadbaran City. May taglay pa rin itong lakas na 65 kilometers per hour at may pagbugsong 80 kilometers per hour. Kung mapapansin mo, Bombo Jun, kahit ito ay naglandfall, hindi nagbago yung kanyang taglay na lakas at sa ngayon ay nananatili yung tropical storm category niya. Kumikilos pa rin ang bagyo ng Pakanluran, Hilagang Kanluran. Ito ay napakabagal sa 11 kilometers per hour lamang. Ibig sabihin, mas matagal yung kanyang pag-usad. So yung mga lugar na kanyang dadaanan ay matinding hagupit ng ulan at hangin ang aabutin bago ito makalipat sa susunod na destinasyon ng naturang bagyo. Ang sentro nga nitong bagyong Senyang ay tinutumbok na ang bahagi ng Agusan del Norte, kaya yung ating mga kababayan dyan ay pinag-iingat ng lubos, lalo na yung mga nasa low-lying areas. Okay, Bombo Dennis, yung sentro pala ng bagyo sinasabi mo nasa Caraga Region, Agusan del Norte. Ngayon binabaha na sila doon eh. Ang dami na ng mga lugar doon na wala ng supply ng kuryente, hindi na madadaanan yung mga tubig, yung mga mga ilog na umaapaw na. Ibig sabihin, papunta pa lang yung mismong mata ng bagyo, lalo na doon sa Butuan ngayong tanghaling ito. Tama yan, Bombo Jun. Ganoon nga yung ating nakikita dito sa ating mga data na nakakalap. So, bukas ng umaga, yan naman ay inaasahan natin na nasa bahagi na ng Negros Oriental. So, yung mga lugar na ito na ating babanggitin, mag-ingat na at maghanda na. Gayon din yung Puerto Princesa, dyan sa bahagi ng Palawan, ito yung susunod na tatamaan. So, ibig sabihin, magbabagong taon tayo na binabagyo yung ating bansa. Inaasahan kasi natin na iiral itong naturang sama ng panahon at tatawid dito sa mga isla ng Pilipinas hanggang bandang tanghali ng January 1, 2015, Bombo Jun. Nako, magbabagong taon nga tayo ng baha nito. Anyway, maraming salamat, Bombo Dennis Amito. Balik sa iyo, Bombo Jun. Mga kaibigan, si Bombo Dennis Amito, at maya-maya po ay magkakaroon din tayo ng update. Tutunghayan po ninyo sa ating website yung updates ng bagyong yan, sapagkat ang ating mga kababayan ay binabaha na kahit pa hindi mismo dinadaanan ng sentro ng bagyo. At siguro naman ay mas mainam na yung ating mga kababayan ay mag-monitor po kayo palagi sa Bombo Radio, sapagkat mag-update po tayo kaugnay ng bagyong yan. Samantala sa ibang mga balita naman, Bombo International News. Ang nawawalang eroplano ng AirAsia posibleng nasa pinakamalalim daw na bahagi ng karagatan, ayon yan sa Indonesian authorities, at ang search area mas pinalawak pa. May detalye si Bombo Lizel Galan. Malaki ang posibilidad na nasa kaibuturan umano ng dagat, partikular sa Java Sea, ang nawawalang AirAsia Flight QZ8501. Ayon kay Indonesia National Search and Rescue Agency Chief Bambang Sulistyo, ito ang naging konklusyon nila batay sa ibinigay na coordinates, bagamat posible pa umanong magkaroon ng mga development habang patuloy ang pag-aaral sa mga data. Malaking hamon anya ang paghahanap sa Flight 8501 sakaling nasa ilalim ito ng dagat. Walang na-transmit na emergency signal ang eroplano
matapos itong mawala sa radar kaya hindi matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Pinalawak ng mga rescuers ang search area sa karagatan na nasa pagitan ng Bangka at Kalimantan Island. Umaasa ang Indonesia na matagpuan sa lalong madaling panahon ang A320-200 plane na may lulang 162 katao. Ang eroplano ay nawala habang ito ay patungong Singapore mula sa Indonesia at pinaniniwala ang dahil sa masamang panahon. Bago nawala ng kontak ang eroplano sa radar, hiniling ng piloto na mula sa 6,000 feet ay umakyat ito sa 38,000 feet dahil sa matinding kaulapan ayon sa Indonesian Transport Ministry. Pinayagan din ang request ng piloto na lumipad sa kaliwang bahagi dahil sa masamang panahon. Mula 38,000 feet, hiniling ng piloto na bumaba ito sa 32,000 feet ngunit hindi na napayagan dahil sa air traffic noong panahong iyon at makalipas ang 5 minuto ay nawala na sa radar ang AirAsia plane. Tumutulong na rin sa paghahanap ang ibang bansa kagaya ng Singapore, Malaysia, Australia at South Korea na nagpadala ng mga barko at eroplano. Nagpahayag din ng kahandaan ang US Navy 7th Fleet na tumulong sakaling kailangan ang kanilang resources. Samantala nitong umaga ay humarap sa pamilya ng mga biktima sa Surabaya Airport sa Indonesia ang mga opisyal ng AirAsia at Indonesia upang magbigay update sa search operation. Ang mga sakay ng eroplano ay kinabibilangan ng 155 na Indonesians, 3 South Koreans, tig-isa mula sa Singapore, Malaysia, Britain at France. Hanggang ngayon ay shock pa rin ang mga kamag-anak habang ang ilan ay umiiyak at nagsasagawa ng vigil habang naghihintay ng update sa paliparan. Pangatlong trahedya na ito ng airline companies ng Malaysia ngayong taon. Ang AirAsia ay nakabase sa Malaysia at kilala ito bilang budget carrier na mayroong 100 destinasyon. Maalala na noong Marso ay nawala ang Malaysia Airlines Flight MH370 habang ito ay patungong China mula Kuala Lumpur. Hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan kahit ang debris ng eroplano na may lulang 239 katao at pinaniniwala ang bumagsak sa Indian Ocean. Buwan ng Hulyo naman nang bumagsak ang Malaysia Airlines Flight MH17 na may lulang 278 katao matapos pinabagsak ng separatist sa Eastern Ukraine. Bombo Lizal Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, ilang tulog na lamang po ay sasalubungin na natin ang bagong taon pero may mga nagpapasabog. Kakaiba naman itong pagsabog na nangyari dyan sa Maguindanao sapagkat nabulabog daw sila at pinaghihinalaang kagagawan ng mga bandidong BIFF. Direktamente live mula dyan sa Central Mindanao, si Bombo Gary Fuerzas. Gar, kamigan! Maraming salamat Bombo John. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng militar at pulisya sa nangyaring pagsabog dito sa probinsya ng Maguindanao dagkong alas 8:15 ng umaga kanina. Ayon kay 6th Infantry Kapilan Division Public Affairs Chief Captain Juan Pitiglay na sumabog ang bomba sa sitio Bagong, Barangay Timbangan, Sharif Agwak, Maguindanao. Maswerteng walang nasugatan sa pagsabog, ngunit nagdulot ito ng takot sa mga residente. Hindi pa matiyak kung anong klaseng bomba ang pinasabog sa gilid ng kalsada dahil walang nakitang shrapnel ang mga tawa ng Explosive Ordnance Disposal Team ng Philippine Army. Ngunit marami ang naniniwala na posibleng gagawa nito ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters para takutin ang taong bayan. Agad namang pinapulanan ni Bangsamoro Islamic Freedom Movement BIFM spokesman Commander Abor Misri Mama na wala silang kinalaman sa pagsabog. Sa ngayon ay nagigpit pa ng seguridad ang militar at pulisya sa lalawigan ng Maguindanao at North Cotabato laban sa BIFF at ibang mga armed lawless group. Nagulat lang mula dito sa Cotabato City, Bombo Gary Fuerzas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa ibang mga balita, sa Aklan, inapatay 10 taong gulang na anak, sugatan ang tagay ng magnanakaw. May detalye ang Bombo Radio Kalibo. Patay isang 37 anyos sa ginanghabang sugatan ng 10 taong gulang na anak na lalaki matapos na pagtatagain ng lalaking nakabonet na bumili umano ng alak sa kanilang tindahan sa Barangay Arcangel Norte, Balati, Aklan. Nagtamo ng taga sa lieg ulat pisngang biktimang si Marilo Venancio, residente ng naturang lugar, samantala ang kanyang anak na si Angie Mark Venancio nagtamo na bagyang sugat sa kanyang lieg matapos naman laban at nakapagtago. Tinutugis na ng pulisya upang panagutin sa krimen ang suspect na hindi mo na pinangalanan ng Balati PNP Station. Sa
Sa interview na Bombo Radio Kalibo, sinabi ng nakaligtas na bata na isang lalaki ang kumatok sa kanilang sarado ng tindahan dako alas 8:30 ng gabi at gustong bumili sana ng alak. Subalit nang lumabas ang kanyang ina, nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo sa lalaking nakabonit ng itim na t-shirt matapos na humingi ng 1,000 pesos na perang sospek. Hindi man akalain ng biktima na may dalang itak ang sospek at kitang-kita ng bata kung paanong napatay sa taga ang kanyang ina. Tinangka pa umano niya itong tulungan, ngunit siya rin ang pinagbalingan na sa mabuting palad ay nakiiwas at nadaplisan lamang kanyang leeg. Tumakbo man siya sa loob ng kanilang kwartet, sinarado mabuti ang pinto at sa kaniyakap ang sanggol na kapatid hanggang sa umalis ang suspect. Napagalaman na wala ibang kasama ang mag-ina dahil wala ang kanilang padid at pamilya na mangyari ang krimen. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Mirani na lang ang espasyo nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Narito na ang Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Ilang OFW sa Spain hindi raw magdiriwang ng bagong taon. Bakit kaya? May detalye ang Bombo Radio Vegan. Gusto mang mainis na mga Pinoy sa Spain dahil imbes na lagsaya at magdiwang sa bagong taon, wala silang magawa kundi sundin ang panuntunang obligado silang magtrabaho, bawal magingay at bawal maghanda. Ayon kay Donalyn Gagilonia, tubong Narvacan, Ilocos Sur, ngunit nagtratrabaho na sa Madrid, Spain. Nalulungkot sila hinggil sa naging pasya ng kanilang mga amo dahil hindi sila papayagang magbakasyon at magdiwang ng bagong taon. Aniya, strikto ang kanilang mga Chinese employers dahil hindi nila binibigyang pansin ang Pasko, maging ang bagong taon ng mga Kristiyano dahil sa January 25 kada taon naman nila ito ipinagdiriwang. Taliwas daw kasi ito sa paniniwala ng mga Chinese. Idinagdag pa ni Gagilonia na kung sana ay maaaring mamili ng mga employers ay matagal na siyang naghanap ng iba upang maisagawa ang pagdiriwang ng bagong taon. Gayunpaman, hinihiling nito na sa bagong taon ay maging masaya ang lahat, lalo na ang mga naiwang kababayan dito sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, si Bobo Anabel Ramos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Mga kaibigan, all systems go na ang mga aktibidad kasabay ng 118th Rizal Day commemoration bukas, December 30. Pinakauna sa lista ng National Historical Commission of the Philippines, ganap alas 5 ng madaling araw ang reenactment ng paglalakad ni Dr. Jose Rizal mula sa Fort Santiago hanggang sa Luneta kung saan siya binaril. Magkakaroon din ng maiksing pag-alay ng dasal at mga bulaklak sa Rizal Monument sa Luneta Park. Bandang alas 6:30 ng umaga po yan. Susundan nito ng pagbibigay pugay ng ilang opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Education, Armed Forces of the Philippines, maging ang Philippine National Police, NCACP at maraming iba pa. Bombo Sports News. Sa NBA, defending champion San Antonio Spurs binigo ang Houston Rockets habang Dallas Mavericks tinalo ang Oklahoma City Thunder. Lahat ng yan, may detalye si Bombo Kevin Fuentes. Lumasap ng pagkatalo ang Houston Rockets kontra sa defending champion na San Antonio Spurs sa score na 106-110. Pinutol na ng Spurs ang kanilang 6-game losing skid sa Rockets sa pangunguna ni Danny Green na nakabuo ng 24 points. Nag-ambag rin si Tim Duncan ng 16 points kung saan 15 points naman kay Manu Ginobili. Sa Rockets, nagkaroon ng 28 points si James Harden habang si Dwight Howard ay nakabuslo ng 24 points at 17 rebounds. Ngayon, may kasalukuyang record ang Spurs na 19 wins at 13 losses. Ang Rockets naman ay may 21 wins at 8 losses. Samantala, nakasungkit naman ang panalo ang Dallas Mavericks kontra sa Oklahoma City Thunder sa talaan na 112-107. Namuno sa Dallas si Dirk Nowitzki na may 30 points. Hindi naman nagpauli sa Dallas si Chandler Parsons sa nag-ambag ng 26 points. Sa Thunder, nagtayong leader si Serge Ibaka matapos magkaroon ng 26 points at 10 rebounds. Una rito, hindi pa rin naglaro si Kevin Durant matapos magtamo ng injury sa kanyang kanang paa noong kasagsagan ng laro kontra sa Golden State Warriors. Ito na ang pang-anim na game na hindi nalaruan ng reigning NBA MVP matapos ang nangyaring injury. Para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Sa boxing, Marvin Sonsona may reaksyon sa karangalang natanggap bilang Best Knockout Boxer of the Year. May detalye ang Bombo Radio Jensen.
Tuwang-tuwa at halos hindi makapaniwala si Marvelous Marvin Sansona sa mga karangalang kanyang natanggap bago pa man magtapos ang 2014. Ito'y makaraang tanghali ng ESPN.com bilang Best Knockout of the Year ang naging laban nila ng Japanese boxer na si Akifumi Shimoda at ang pagkakabilang naman sa kanya sa 2014 Boxing Knockout of the Year ng The Queensberry Rules. Sa interview ng Bombo Radyo Jensen, sinabi ni Sansona na labis-labis ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa karangalang natanggap at sa pamilya at mga kababayan dito sa Jensen at lahat ng kanyang mga supporters na walang sawang sumusuporta sa kanya at sa kanyang boxing career. Anya, nalaman niya sa pamamagitan ng isang social media site ang naging deklarasyon ng ESPN.com kaugnay sa laban nila ni Shimoda, subalit nitong umaga sa Bombo Radyo lamang niya nalaman ang kaugnay sa 2014 Boxing Knockout of the Year ng The Queensberry Rules. Ako nagpasalamat ko, nabigla po sa tibok boxer ako pang nagpasabis nakapagpapir, lipay ko sa katanan tugod sa Ginoo, nagpasalamat ko nahatag niya sa gawa tanan tanan ko siya, nagpasalamat ko sa nag-support pa sa gawa. Dagan ko nag-post na muna bis nakasot dahil nag-post ako kadagan-dagan ako pa nagpili. Samantala, nakatakda namang lumipad patungong Florida si Sansona sa unang linggo ng Enero sa 2015 upang magsanay para sa nakatakdang laban sa Mexican boxer na si Abner Mares para sa 126 pounds WBC Eliminator Featherweight Championship bout sa buwan ng Marso. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cherish Lumang para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! The State and Pastoral Visit of Pope Francis in the Philippines 2015 Update. Mabuhay ang Pilipinas. Pagpalain kasyon de Diyos. God bless you. Mga kaibigan, 16 na araw na lamang po bago ang pagbisita ni Pope Francis sa ating bansa. Ngayon pa lamang ay kumikilos na rin ang ilang environmental groups upang paghandaan din ang inaasang sangkaterbang mga basura na tiyak iiwan ng milyon-milyong mga deboto sa magaganap na selebrasyon ng Misa ng Santo Papa sa January 18. Ang Ecology Ministry Network of the Ecclesiastical Province of Manila ay titipunin ng mga volunteer groups para sa kanilang tinaguriang makakalekasang kaayusan sa papal visit. Balak ng kanilang grupo na mag-mobilize ng nasa 2,000 mga ecology volunteers, waste management groups, kabilang na ang mga street sweepers na sisweldohan po yan ng ating pamahalaan. Ayon kay Lou Arsenio, Program Coordinator ng Ecology Ministry of the Archdiocese of Manila, nais din nilang mabigyan din ng edukasyon ang mga tao na bahagi ng advokasya ng Santo Papa ay ang pagmamahal sa ating kalikasan. Target ko mano ng kanilang grupo ang maging mga kalsada na dadaraanan ng convoy ng Santo Papa o papal rotors kasama mga venue sa Luneta at Carino Grandstand ay magiging garbage free sa mismong event at pagkatapos ng misa ni Pope Francis. Inalimbawan ng grupo kung gaano kalaki ang problema kapag may malalaking event sa Luneta tulad na lamang noong 2003 World Meeting of Families na sa kalahating milyong katao ang dumalo na nag-iwan ito ng sangkaterbang mga basura. Maliban sa kanilang misyon na stress-free activity, tutulong na rin daw sila sa pagmamantine ng peace and order situation para mabantayan din ang seguridad ng Santo Papa. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Noontime Edition. Araw tayo ngayon ng Lunes, Disyembre 29, 2014. Muli sa ating mga headlines, supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Caraga Region bagsak. Mga pangunahing lansangan hindi madadaanan dahil sa baha dulot ng bagyong si Senya. Pila ng mga truck sa Matnog Port sa Bicol Region, mahigit na sa 5 kilometro ang haba. Bilang naman ng mga kansiladong flights, marami pa rin dahil sa sama ng panahon. Bagyong si Senyang napanatili ang lakas habang nananalasa ngayon sa Mindanao at ngayon ay tinutumbok na ang Agusan del Norte. Sa international news, nawawalang eroplano ng AirAsia posibleng nasa lalim o malalim daw na bahagi ng Java Sea. Ayon yan sa Indonesian authorities, search area mas pinalawak pa. Panbidong BIFF hinihinalang sangkot sa panibagong pagsabog doon sa lalawigan ng Maguindanao.
Sa Aklan, ina patay 10 taong gulang na anak, sugatan ng saksakin o tagain ng magnanakaw. Sa ating balitang sports, sa NBA defending champion San Antonio Spurs binigo ang Houston Rockets habang Dallas Mavericks tinalo ang Oklahoma City Thunder. Sa boxing naman, Marvin Sonson na may reaksyon o tuwang-tuwa po sa nakamit na karangalan bilang Best Knockout of the Year. Para sa mga latest pang impormasyon, maaari niyong buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang www.bomboradio.com at tutukan ng mga exclusive videos sa live video streaming ng Bombo Network News. Alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi, Lunes hanggang sa Sabado. Maaari niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News. Like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo Jundesca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo!